nga kinarir ko makagraduate para maging career girl ako. Dahil sa ngayon, napakataas ng cost of production natin. Mas mahal para sa atin. Nakikinabang sa galing ng Pilipino ay ibang bansa ay dito naman mapunta sa Pilipinas. Pero Senator, dahil tumatakbo po kayo bilang Vice-Presidente, gusto pong malaman ng ating mga kababayan yung mga opinion ninyo sa mga nangyayari sa bansa natin at kung ano po yung plano ninyo kung sakali pong mahalal po kayo bilang Vice-Presidente sa eleksyon. Nagkalap po kami ng interview mula sa mga ordinaryong mamamayan para malaman din natin yung mga kwento nila at saka pananaw nila. Panoorin po natin ang kanilang sagot. Siyempre, pataas ang presyo ng bilihin. Bakit ang sweldo ng tao hindi tumataas? Sa lahat ng ayaw ko, yung pakipot. Pero parang payami ang mga trabaho. Kung magpahabol, wagas. Kaya nga kinarir ko makagraduate para maging career girl ako. Pero ilang buwan na, sawi pa rin. Hindi naman ako choosy. Kung may choice lang ako, hindi na ako magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya lang, single mom ako. Gusto kong kumita para sa mga anak ko. Papahirap ang buhay. Papagulo na papagulo. Araw-araw na lang may krimen, dati wala naman. Itong jeep na to, pamamala ko sa anak ko. Sana naman, ang kahirapan, huwag niyang manahin. Senator, narinig naman ho ninyo, parang napakaraming importanteng issue talaga na hinahalap yung bansa natin. Alin ho ba doon sa tingin niyo yung dapat nating unahin? Isa-isay natin yung kanilang mga nabanggit, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Siguro dapat gawin natin ay hanap tayo ng paraan. Kagaya ng ating ginagawa noon, ang gobyerno unang-una, tulungan ng agrikultura. Dahil sa ngayon, napakataas ng cost of production natin. Mas mahal para sa atin mag-alaga ng tanim ng palay, halimbawa, ng 1 hektarya kaysa sa ating sa ibang bansa, sa ASEAN. Tayo'y nagkukumpetensya sa market, sa global market, tayo talo dyan. Kailangan bigyan ng investment ng ating pamahalaan ang agrikultura. Sa ganung paraan, pagka naman yung pamahalaan maraming pondo, ay bumili ng maramihan at ibenta sa taong bayan na tinatawag na farm gate price. Parang binili mo doon mismo. 90% ng ating mga trabahador ay nasa private sector. Ang trabaho siguro, ang dapat gawin ng pamahalaan ay i-training, ihanda ang ating mga manggagawa para makapasok sila sa private sector para naman matulungan natin ang private sector. Yung infrastruktura, kailangan isa pa yun, maging parang suporta sa magiging mga small and medium enterprises dahil yan talaga ang buhay ng ekonomiya. At sa ganung paraan, baka sakali bumaba ang presyo ng bilihin at dumami ang mabibigay natin trabaho, mababawasan ng OFW para makauwi na sila. Yung kanilang sipag ay imbis ang nakikinabang sa galing ng Pilipino ay ibang bansa, ay dito naman mapunta sa Pilipinas.